sa inyo lahat. Ako po si Frank D.C. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong Lunes, August 26, 2024. Ngayong araw po ay aking babahagi ang aking natutunan about po sa ating bagong series na 7 Marks of a Healthy Family. At ngayong araw po ang pag-uusapan po natin ay about sa godly culture, which are love, respect, and obedience. Now, ito pong series natin ngayon, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa pamilya at layunin po nitong magkaroon tayo ng healthy family. Hindi po ito about sa pagiging healthy physically, but healthy in terms of relational, emotional, and spiritual health. Now, sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 33 to chapter 6 verse 2, ito po ay patungkol sa parents at sa mga anak. Sabi po dito, however, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Sa Tagalog po, gayunman dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili, at igalang ng babae ang kanyang asawa. Mga anak at mga magulang, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. At para naman po sa mga katuruan na aking natutunan, una po, God is the designer of the family. Ang Diyos po ang disenyo niya sa pamilya, maka-Diyos. At kapag po tinanggal ninyo ang Diyos sa family, or hindi nyo ginawang sentro ang Diyos sa inyong pamilya, magulo po, wasak. Hindi po pwedeng yung Diyos labas sa pamilya. Siya po kasi ang designer. Paglaban natin, gawin nating sentro ng ating pamilya ang Diyos. Next po is parents are the stewards of a godly family. Ang una pong inaayos ng Diyos ay buhay ng mag-asawa, dahil sila po ang pinagkatiwalaan ng maka-Diyos na pamilya. And lastly po, children are the heirs of a godly family. Ang anak naman po ang nagmamana ng maka-Diyos na kultura ng magulang. Ibig sabihin po, sila ang magpapatuloy ng maka-Diyos na pamilya, meaning mayroon po yung godly culture of love, respect, and obedience. At paano naman po natin ito ma-apply ito po sa ating application? Una po, parents, love and respect your spouse. Mag-ibigan at magrespetuhan, kasi kapag hindi po iyan nakikita ng mga anak, hindi po magiging maayos. So, ang mga magulang, kailangan nyo ipakita sa mga anak na mayroon kayong godly culture, dahil kung ano po ang pinapakita ninyo ay malamang ayun din ang gagawin ng anak. Next po, children, obey and honor your parents. Sa mga anak po na gaya ko, do our best. Igalang at sundin natin ang ating mga magulang. This is our duty to God. Tandaan nyo, once na tayo naman ang magkaanak, doon mo mapipil na parang cycle yan. Mararamdaman mo yung sakit na hindi ka nire-respeto ng iyong mga anak. And lastly po, to all members, forgive and be gracious. Matuto po tayong maging mapagpatawad, nagpapasensya, dahil hindi ko tayo perfect. We need forgiveness, gaya ng Diyos. Pinatawad tayo at pinigyan ng pagkakataon